para sa mas maagang resolusyon ng Supreme Court. Okay. So ano daw ginawa ni Romualdez? Okay? Then and there made ex parte calls and sent a text to several members of the Philippine Supreme Court, including its chairman. Sa Tagalog, kamiting ni Romualdez yung mga Hapon. Binigyan ng heavy luggage. Ito ang favor na gusto namin. Ang ginawa ni Martin Romualdez, tinawagan niya ang mga justices ng Supreme Court. Pati na raw ang chairman. So, sino ba ang Supreme Court Justice ng panahon na yan? July 2022. Magsalita ka dahil factual determination to ng korte sa Amerika. Ngayon, sabi ng Universal Executives, yung pressure daw na ginagawa ni number 2 must be working. Okay? Ngayon, ine-expect nila yung intervention ni Romualdez mag-i-end ng takeover nung matandang Okada. Okay? So, in-execute nila yung merger with 26 Capital, etc. Hindi na to importante dahil hindi to kasama si Martin sa issue ng merger. Okay. Sabi ni James Travis Laster, no one addressed the legality of this type of arrangement in the Philippines. Kasi illegal to sa Amerika. Okay? Naintindihan niyo yung sinabi ng judge sa Amerika? Walang nag-address kung ito ba ay legal sa Pilipinas. Malamang illegal sa Pilipinas, hindi ba? Pero itong si Lazaro at Lorenzana, nakabarkada ni Martin Romualdez, ay nag-broker ng dodgy bargain. Ibig sabihin ng dodgy bargain, illegal na bargain. Okay? Na kung saan, in-offer nila sa Tiger, sa may-ari ng Okada, na magi-intervene si Martin Romualdez. Basta si Lazaro at Lorenzana ay bibigyan ng increased control ng Tiger, bibabayaran ng 35,000 per month, magkakaroon ng maipapasok silang mga tao sa Tiger Corporation, at ang pinakahuli ay dapat may ibigay kay Romualdez. Uulitin ko, ito ay factual determination na ginawa ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ngayon, eto na ang maganda. Noong trial daw, ito paragraph 13, noong trial daw, itong Universal, yung mga Hapon, okay? Iniiwas nila na bribery yung ginawa nila, na yung heavy luggage ay bribery kay Martin Romualdez. Okay. Sabi nung mga Hapon, ng mga witnesses, yung heavy luggage daw ay mga dokumento lamang daw ang laman. Ito daw ay document ng mga court cases. At kailangan daw itong dalhin by hand, okay? Kasi wala daw printer. Wala daw printer ang Tiger. Okay? Kasi yung Tiger, nung nasipa sila sa Okada, ng matandang Okada, nawalan na raw sila ng printer. Kaya kailangan daw, i-print daw ng mga Hapon sa Japan ang kopya ng mga kaso at i-deliver sa loob ng luggage. Anong sabi ni James Travis Laster sa palusot na ito ng mga Hapon na witnesses? Anong sabi ni James Travis Laster? Ayan, inilagay ko sa pulang box. The testimony was not credible. Sabi niya, hindi credible na ang testimony ninyo na ang heavy luggage ay hindi bribery. Yun ang ibig sabihin nun. Bakit? Sabi ng judge. Una, sabi ng judge ni James Travis Laster, ang mga lawyers ninyo may printer. So bakit kailangan nyo mag-print sa Japan? Number 1. Second reason ng judge, ang Philippine law naman, pinipermit ang electronic versions ng mga kaso. So bakit kailangan nilang i-print, di ba? Pwede naman ang electronic version sa under Philippine law. Pangatlo, nag-file na raw ang Universal ng mga documents. Okay?
para sa lawsuit. So bakit pa kailangan nyo mag-print? Ika-4, ngayon, bakit ang senior executive ng Universal ang kailangan magdala ng mga printed documents papunta dito kay Romualdez? Meron naman kayong courier. Ika-5, sabi ng judge, yung mga emails ninyo sa Universal, ang sabi ninyo, yung dala-dala ninyo ay item. Ito ay napaka-weird na word para sa documents. Actually, yung mga emails daw Universal, punong-puno daw ito ng mga codes katulad ng heavy luggage. Si Martin Romualdez ang tawag number 2. Okay? Bakit kailangan yung magkaroon ng maraming katsakahan na iba't ibang words para lang sa court documents? Kung court documents talaga yan. At ito ang pinaka sinabi ng judge. Noong minute ng Universal Executives, ng mga Hapon, si Romualdez, ipinakita nila nga ang letters ng 26 Capital at isang pang kumpanya tungkol sa deal. Pero ang mga letters naman yon ay hindi mabigat. Kaya, itong si James Travis Laster, ang kanyang factual determination, ang heavy luggage na yan, ay part ng dodgy bargain. Sa madalit salita, ito ay bribery. Gusto ko lang sabihin mga kababayan, na sa trial na ito, hindi nag-deny ang mga Hapon na minit nila si Martin Romualdez noong July 2022 at meron silang dalang heavy luggage. Hindi nga, nagpalusot nga lamang ang mga Hapon na ito sa judge sa Amerika na ito hindi bribery. Pero hindi naniwala dito ang judge sa Amerika. Kaya mga kababayan, nakakalungkot ito. Sangkot dito ang Korte Suprema, sangkot dito ang House Speaker ng Pilipinas, at of course, ang presidente ng Pilipinas, yung pinsan mo, tinotolerate mong ganito. Ito ba ang bagong Pilipinas, Bongbong Marcos? Ito ay kaso, factual determination na ginawa sa isang korte sa Amerika at hindi sa mga kangaroo court ninyo. At itong pinaka nakakalungkot na sinabi ng judge sa Amerika na si James Travis Laster. Ang sabi niya dito, ang mga outcomes daw sa Philippines, sa Philippine courts, ay naaapektuhan ng political influence. Kaya itong 26 Capital, parang kung dalhin mo to sa Pilipinas, wala ring mangyayari. Kung dalhin mo tong, kung halimbawa, mag-utos si James Travis Laster na ituloy niya yung deal niya sa Tiger, malabong i-honor ito sa Pilipinas dahil nga ang outcomes pala sa Pilipinas na i-impluwensyahan ng mga politiko. At yung mga kalaban daw nitong 26 Capital, gumawa na nga ng dodgy bargain or bribery para makuha yung political influence. So, porke pa? Wag na raw, yung remedy na ituloy, yung i-close yung deal, hindi na kailangan, ay malabong mangyari. Nag-gets niyo? Nag-gets niyo yung sabi? Ang outcomes sa Philippine legal courts ay na-impluwensyahan ng mga politiko. Supreme Court, hindi ba kayo nahihiya? Comment, ito ang observation mula sa factual determination ng isang judge sa Amerika. Hindi nyo pa ito ina-address. Pinag-uusapan na ito ng mga sikat na abogado, mga law firms sa Amerika dahil nga napaka-bizarre daw ng mga facts dito. Lalo na itong involvement na ito ni number 2, ni House Speaker Martin Romualdez. So ang tanong ko mga kababayan, sino ngayon ang fake news sa bribery issue? Ang laway ni Romualdez o ang factual determination ni James Travis Laster na Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery?
Sino? Sino ang fake news? Si Martin o yung judge sa Amerika? Ngayon, mga kababayan, bakit sa tingin nyo ayaw itong pag-usapan ng mainstream media? Bakit yung mga senador-senador na malilinis sa katulad ni Risa Ontiveros ayaw nyo itong pag-usapan? Bakit si Trillanes ayaw nyo itong pag-usapan? Bakit ayaw nila itong pag-usapan? Isa itong fact na na-establish sa isang kaso sa Amerika. Ayan, nakikita nyo dyan ang link. I-screenshot ninyo, puntahan nyo yan sa Google, i-search ninyo yung link, puntahan nyo yan, i-type nyo sa search bar. Yan, i-screenshot nyo yan, pumunta kayo ng page 36 ng decision para mabasa ninyo ang ating diniscuss ngayong gabi dito. So, mga kababayan, please lang pag-usapan ninyo ito. Ito ba ay tama? Kakaumpisa mo pa lang ni Martin Romualdez umupo. Ang ginawa niya na ginamit niya ang kanyang pwesto para siya ay magpayaman. This is plunder. Kakaumpisa mo pa lang, Martin Romualdez. Nag-commit ka na ng plunder. July. My God, hindi pa umiinit yung titi mo dyan sa Kongreso. Ginamit mo na yung posisyon mo para sa corruption. Ang sama ng ugali mo. Tang-ina ninyong mga Marcoses at Romualdez. Ang dapat sa inyo ay dapat gawin sa inyo ng mga Pilipino ang hindi nila nagawa nung EDSA 1. Wala na sanang Hawaii na mangyari. Kung papalarin ang mga Pilipino na maglakas sila ng loob para masipa uli kayong mga magnanakaw na mga Marcoses at Romualdez. Napaka-corrupt ninyo. Tang-ina. Ayan na, puntahan nyo yan. I-screenshot nyo yung link na yan, i-search ninyo yan, puntahan nyo yung page 36. Tanungin ninyo mga sarili ninyo, bakit tahimik ang Catholic Church tungkol dito? Bakit tahimik ang mga elite na schools, Ateneo, UST, Lasal? Kasabwat na ba kayo ng mga pagnanakaw ng mga Marcos at Romualdez? Mga mainstream media, ba't tahimik kayo? Fact ito eh. Determined by a US judge na nagkaroon ng trial, nagkaroon ng evidence, ng mga documentary evidences. Ayun lang po, maraming salamat mga kababayan. At sana, screenshot niyo yan, basahin niyo yan, page 30, pag-usapan niyo ito, i-share niyo itong video na ito, puntahan niyo yung desisyon na yan sa korte mismo ng Delaware. Maraming salamat po at magandang gabi.